Wala tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan natin dito, kung ano yung proseso. Yung proseso. Even the most despicable criminal is entitled to due process. Mainit na balita. Congressman Marcoleta, binigyang leksyon si Senador Risa Hontiveros tungkol sa mga legal na aspeto sa ginagawang pagpapatawag kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagbigay na rin ng kanyang legal na opinyon ang isa sa mga veteranong mambabata sa bansa tungkol sa usaping ito. Patakaran talaga. Paano ba pumapasok ang, halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at imbestigahan ito, iharap sa sesyon? Sa mga tweed, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. At ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating pagtalakay. Dalawa kasi yung bukod sa legislative function ng Congress. Yan ay mapa Senado, mapa Kamara. Meron pa silang dalawang bahagi ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Okay. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Kasi yung pangunahin, ito yung legislative function. Ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Ayun. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Pero merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita. Ayun. Sa paraan na mayahanay mo ngayon, may lalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas na medyo meron ka ng kumpiyansa sapagkat nakita mo na ayun pala ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi, in aid of legislation. Tinalakay din ang nasabing pagbibigay di umano ng sabina sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy upang mapapilit lamang itong pumunta sa Senate hearing para sa nasabing investigasyon. Kung posible nga ba ito alinsunod sa batas. Pero may babala po si Senador Risa Hontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay, ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung una nyo sinabi, oversight? Hindi ba siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno? In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po? Oo, siya pala yung nagpatawag. Siya pala nagpatawag. Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yun dapat ang mauuna. Yun dapat ang nag-motivate sa'yo kung bakit, halimbawa, ano ba yung inuusig kay
Pastor Kibuloy. Pastor yan ata. Oh. Ano ba bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito hong meron ho kasing nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha na. yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-aamyenda ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan Kasama rin sa napag-usapan ang pagkakasuspindi nga sa prangkisa ng SMNI na kung saan ay pinapatawag din si Pastor Apollo Kibuloy dahil di umano'y siya nga ang tunay na may-ari ng nasabing istasyon. Iba na kasi sa house naman ay meron ding sumpina kay Buloy, pinapatawag din siya. Ano ba pagkakaiba nung sa house? Ang alam ko naman yun, yung issue, yung kaniyang istasyon ng television niya. Yung SMNI. Legislative franchise naman. Iba naman yun. Oo nga. Ngayon, kung halimbawa, ang pinag-uusapan yata nila doon ay para tingnan nila yung di umano'y mga violation ng kanyang prangkisa. May karapatan naman ang Kamara na gawin yon kung talagang may batayan, hindi ba? Kaya lang kung halimbawa, nagpasumpi na sila, ayaw dumating halimbawa ng pastor, kung ako yun, bakit ko papipilitin? Halimbawa, kung ang issue ay i-revoke yung franchise. Yung franchise. Di ba mas maganda? O di kung ayaw mo, di bahala ka. Di ba look out na niya yun? Kasi idedepensa mo yung prangkisa. Kasi kung ang prangkisa mo halimbawa ay dapat depensahan mo. At kung ang karapat dapat at ang tanging tao lamang na pwedeng dumepensa sa kanyang prangkisa ay si Pastor Kibuloy, ay palagay ko mapipilitan siyang lumantad at harapin yung komite ng Kamara, di ba? Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon at yun ang kailangan gawin. Ngayon, kung ayaw niyang pumunta, o di ngayon magkakaroon sila ngayon ng pagkakataon na ayaw mong pumunta Siguro lalo namin mapagtitibay ngayon na baka nga marami kang paglabag kasi ayaw mo magpakita. Di ba? Sa franchise. So hindi ko makita ngayon kung ba't kinakailangan supina mo pa yung tao kung pinag-uusapan ay prangkisa lang, di ba? Kasi pagkakaalam ko, dahil meron atang kaso si Pastor Kibuloy sa Amerika. At tinahanap din natin ng FBI. So, sa mga tweet, yung tao ayaw niya magpakita. Kasi kapag nagpakita ka, baka yun ay yung huling pagpapakita mo. Baka ikaw ay... sa akin lang naman, ay baka ako yun ang nagiging dahilan kung bakit bantulot siya na lumitaw. Sa bagay. Hindi ba? So, balik tayo doon sa Senado. Question din ni Congressman Marcoleta ang mga nakatakip na witness di umano ni Senator Risa Ontiveros na talagang kaduda-duda kung bakit ayaw ba naman nilang magpakilala kung talagang tunay naman ang kanilang testimonyang sinasabi at sila nga'y mga biktima di umano
ng harassment sa nasabing religious organization. Lalong-lalo na may nakita ko, nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kani-kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi wala sa walang basihan eh. Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Oo. Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng, unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa ngayon eh. Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo... Ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Ito yung titingnan natin. Kung sa ordinaryong ang criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? Pero Kong, ano naman ang pagkakaiba na kasi sa House naman, talagang pinatunayan ng kongresista na isa na talaga siyang veterano pagdating sa mga pamamalakad sa Kongreso at kung batas lang ang pagbabasehan ay talagang maituturing na isang eksperto itong si Congressman Marcoleta.